Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa pagpapatuloy po ng ating paghahanda rin para sa pagdiriwang ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ito po ay gaganapin o magaganap sa susunod na linggo. Kung kaya ang mga nagiging tema rin ng ating mga pagbasa, lalo tigit sa ating ebanghelyo, ay ang mga habilin o sabihin natin mga huling mga pangako na ibinibigay ni Kristo sa kanyang mga alagad. Kaya nga sabi niya, aalis na siya, aakyat na siya babalik na sa kanyang Ama. Pero ang pangako niya na may darating na patnubay, ang Espiritu ng katotohanan na siyang gagabay sa mga alagad para sa kanila pong haharaping hamon sa kanilang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita na siyang kailangan, dahil ang pananaw ng sanlibutan ay ibang-iba at malayong-malayo sa pananaw na itinuturo ng ating Panginoon, ang kanyang mga salita. Kaya nga sabi dito, pagdating ng patnubay, patutunayan niya sa mga tao na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipapakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Yung tungkol sa kasalanan, sa pagiging kung ano ang tunay na pagiging matuwid at yung paghatol. Ito yung ibibigay ng Espiritu Santo o ng patnubay sa mga alagad na siyang kailangan din natin, na magandang ipanalangin natin, na nawa hindi lang sa mga alagad kundi maging magpasa hanggang ngayon, nawa ay sumaatin ang Espiritu ng katotohanan. Sa dami ng mga nangyayari sa mundo, yung gera, palitan ng mga bomba sa mga magkabilang bansa, ang Iran, Israel, ang US,
Hindi pa rin tapos ang Ukraine, ang Russia, at marami pa. No? Sa atin, mayroon ding krisis. Nagkikrisis tayo pagdating sa politika. No? Talagang sumasabay sa init ng panahon, ang init no, ng mga pangyayari sa ating Senado. Minsan, para bang, ano ba ang gagawin natin? Tayo bang mga taong simbahan na tinatawag? Tayo bang mga nagsisimba? Uupo lang ba tayo? At hahayaan na lang natin ito? Paano ang sinasabi sa atin sa Ebanghelyo tungkol sa patnubay? Wala ba sa atin ang Espiritu o ang patnubay para tanggapin na lang natin na kapag may kasalanan, ipagtanggol? Kapag walang kasalanan, ipakulong at hatulan? Na yung pananaw at morality natin ngayon dahil sa mga leader ng ating lipunan ay pilit na binabago. Hindi lang ang kasaysayan, maging ang pag-uugali, binabago natin. So talagang krisis ang mangyayari. So ano bang gustong ipaalala sa atin? Nagkukulang ba tayo sa pagkilala sa Espiritu Santo? Kung kaya't hindi na natin nalalaman, no? Sabi nga dito, di ba, tungkol sa kasalanan, tungkol sa kahatulan, at tungkol sa matuwid. Ipapakilala ito ng patnubay o ng Espiritu. Hindi na ba natin kinikilala o tinatawag ang patnubay na dapat laging gumagabay sa ating mga desisyon? Sabi nga, no, meron tayong problema kasi yung mga kasalanang itinuturing noon, hindi na natin itinuturing na kasalanan. Bagaman, hindi nagbabago na ang kasalanan ay kasalanan. Parang normal na, okay na lang po yan. No? Naririnig natin sa mga bata-batang mga congressman natin na okay lang magnakaw. Kasi bahagi na yan ng politika eh. Nandyan na yan, hindi na natin mababago yan. So yung pananaw natin, okay lang yan. Kaya pag upo nila, paglilingkod, hindi na paglilingkod. Paghahanap buhay na ang ibig sabihin ngayon ng lingkod bayan. Hanap buhay na, family business na ang mapunta ka sa politika. Ito na ba talaga? Kaya talagang kailangan nating magdasal, kailangan natin ng patnubay. So sana po kayo ng mga miyembro ng bawat organisasyon na mga nagsasabing maglilingkod kami sa simbahan, kailangan natin ng patnubay. I-acknowledge natin yan at makiusap tayo sa Diyos. Ipadala sa atin ang patnubay nang sa ganon, manindigan tayo pagdating ng panahon na kinakailangan tayong manindigan. Kaya nga sa unang pagbasa, ang mga alagad, kahit na sila ay ipinakulong, kahit na sila ay dinala sa kadilim-diliman, sa kasulok-sulukan ng bilangguan, nanatili pa rin ang kanilang pananampalataya at kahit nasa kadiliman, sumikat pa rin ang liwanag. Kung kaya't yung mga ibang nakabilanggo, maging yung mga bantay ng bilangguan ay nanampalataya kay Kristo. Kaya sa kadiliman, nawa mas magliwanag ang ating pong pananampalataya. Pero muli, ipagdasal natin ang ating gobyerno sa krisis na sila din ang may gawa. Dahil sa patuloy na pagbabago at patuloy na paglayo sa kautusan ng Diyos. Mga mambabatas natin, hindi marunong kumilala sa batas. Amen.